Sa unang sigaw pa lang, alam na niya nga mamamatay ang bata kung wala siyang gagawin. Isang hapon nga parang ordinaryo lang sa baryo, pero sa loob ng ilang segundo, isang babae ang tumalon sa kadiliman ng balon ngang hindi man lang iniisip kung siya ba ang unang mawawala. Hindi niya kilala ang sanggol, hindi niya alam na anak pala ito ng isang bilyonaryong halos nakalimutan na ng mundo. Ang alam lang niya, may umiiyak sa ilalim, humihingi ng tulong at wala ng oras para mag-isip. Sa isang malayong baryo sa Nueva Esperanza, probinsya ng Pampanga, kung saan ang mga palayan ay kumikislap sa ilalim ng araw nga parang karpet na berde at ang hangin ay may halong amoy nga lupa, pawis at sinaing sa kahoy, doon nakatira si Alina. 35 taong gulo, ngay po taong gulang, payat, maitim ang balat dahil sa araw, at ang mukha ay puno na nga mga guhit nga parang mapanga lahat ang paghihirap nga dinaanan niya. Ang buhok niya ay mahaba pero laging nakatali sa likod gamit ang lumang piraso ng tela. Ang mga mata niya, kahit madalas nakangiti, ay may baon na kalungkutan nga hindi maitatago kahit anong ngiti sa labi. Wala na siyang magulang. Wala siyang asawa. Wala siyang anak. Ang tanging kasama niya sa buhay ay ang maliit na kubong gawa sa kawayan at nipa, isang lumang banig, ilang pirasong damit na paulit-ulit niyang sinusuot, at isang simpleng krus na nakasabit sa dingding. Matagal nang kinuha nga baha ang pamilya niya. Isang gabing hindi niya makakalimutan noong rumagasa ang tubig mula sa bundok at binura ang buong bahay nila nga mag-anak. Siya lang ang nakaligtas. Mula noon, parang naputol ang kalahati ng mundo niya, pero araw-araw, gumigising pa rin siya bago sumikat ang araw. Pinapakuluan ang natitirang bigas para maging lugaw, nilalagay sa lumang plastik na lalagyan para maging baon, tapos maglalakad ng ilang kilometro patungo at tungo sa palayaan ng nga iba. At doon siyang nag-aararo, nagbubungkal, nagbubuhat ng sako, kapalit ng maliit na bayad nga sakto lang para mabuhay. Sa baryo, kilala siya bilang Alina na mabait, hindi dahil marami siyang pera, kundi dahil kahit wala siya halos maibigay, wala siyang tinatanggihan kapag may nanghihingi ng tulong. Siya ang nagpapakulo ng tubig para sa matatandang hirap mag-igib. Siya ang nagbabantay ng mga bata kapag ang mga magulang ay nasa bukid. At siya ang unang mag-aabot ng baon kapag may nakikitang batang gutom sa daan, kahit ibig sabihin noon ay siya ang magtitiis hanggang gabi. Ang kabutihan, parang binhi yan, Alina. Madalas niyang marinig sa alaala ang boses ng yumaong ina. Kahit maliit lang, kapag itinanim mo, babalik yan sa'yo sa paraang hindi mo inaasahan. Noon akala niya, mga salitang pampalubag-loob lang iyon, hanggang sa dumating ang hapon na iyon. Mainit ang araw. Galing si Alina sa bukid, hawak ang maliit na araro at sakon nga damo. Dumidikit ang pawis sa leeg niya at ang tsinelas niyang pudpod ay halos sumuko na sa putik nga dinanadaanan niya. Tahimik lang ang baryo, tanging tunog ang manok, ingay nga mga batang naglalaro sa malayo at huni nga kuliglig. Hanggang sa biglang sumingit ang isang sigaw. Tulong! Yung bata, nahulog sa balon. Sigaw iyon ng isang babaeng puno ng desperasyon, parang pinilas mula sa pinakabituka. Parang kumabog ang dibdib ni Alina. Hindi siya nag-isip, hindi siya nagtanong kung sino, hindi siya naghintay kung may ibang mauna. Inilaglag niya ang araro sa gilid nga daan at tumakbo. Ang putik ay tumalsik sa binti niya, ang hangin ay parang apoy sa mukha niya, pero hindi niya iyon naramdaman. Ang naririnig lang niya ay ang paulit-ulit na sigaw, "Anak ko! Yung anak ko!" Ngang makarating siya sa lumang balon sa dulo ng baryo, nakita niya ang mga kapitbahay na nagkakagulo.
May mga lalaking nagmamadaling naghahanap ng lubid. May mga babaeng umiiyak. May mga batang nakasilip lang, takot pero curious. Sa gilid ng balon, nga kaluhod ang isang babae, mga 40 anyos, umiiyak ng todo, halos hindi na makahinga. "Si Baby Mateo, Diyos ko, tulungan niyo ako." Sigaw nito, nanginginig ang kamay habang nakatingin sa madilim na butas ng balon. Lumana ang balon. Mahaba ang kwento na to sa baryo, namamon sa balon. Ginamit noong wala pang gripo, pero simula nang magakonek ang tubig, iniwan na lang. Malalim, siksik sa lumot at matutulis nga bato sa gilid at tubig sang ilalim na hindi mo makita ang pinakailalim. Sumilip si Alina. Madilim. Mabigat ang amoy nga basa at lumot, tapos may mahinang iyak mula sa kailaliman. Hindi malinaw pero sapat para magpatayo ng balahibo niya. "Ngasaan na yung lubid? Bilis!" Sigaw ng isang lalaki. "Sandali lang, kukuha pa sa kabilang bahay." Sagot ng isa, "Sandali, sandali." Pero sa tenga ni Alina, bawat sandali ay parang sentensya. Sa pagitan ng pag-iyak ng sanggol, nga alala niya ang tunog ng tubig noong nakinuha nga baha ang pamilya niya. Nga alala niya ang mukha ng kapatid niyang maliit, humihingi ng tulong sa kanya nga hindi niya naabot. At sa isang iglap, alam niyang hindi na niya kakayaning may isa na namang bata ang mawawala habang siya ay nakatayo lang. "Ako na," sabi ni Alina. Hindi ito sigaw, pero sapat nga matatag para mapalingon ang ilan. "Alina, huwag. Delikado inong gado yan." Sigaw ng isang lalaki. "Hintayin natin yung lubid." May humawak pa sa braso niya. Pero binitiwan niya. Tiningnan niya ang babae sa gilid ng balon, si Aling Rosa, ang yaya ng bata na halos himatayin sa takot. "Hahawakan ko siya," bulong ni Alina. "Hanggat kaya ako." At bago pa may makapigil ulit, umapak siya sa gilid ng bato at tumalon. Patak. Sa ilang segundo, lumipad ang katawan niya sa ere, ang mundo umikot, at ang liwanag ng araw biglang napalitan ng malamig na dilim. Ang hangin na kaninang mainit ay naging mabigat na hangin ng balon, may halong amoy nga lumot at tubig na matagal nang nakatigil. Pagbagsak niyang lumusong siya sa tubig hanggang bewang. Ang lamig ay parang sandamakmak nga yelo nga sabay-sabay yumakap sang binti niya. Napangiwi siya sa sakit ngang dumikit ang tuhod niya sa isang matulis na bato. Pero hindi iyon ang iniisip niya. "Nasaan ka, baby? Nasaan ka?" Bulong niya, hingal ang boses. Mahina na ang iyak, pero naroon pa rin. Ginamit niya ang mga kamay niya, hinahaplos ang paligid sang ilalim ng tubig. May lumot, may bato, may piraso ng kahoy. Dumudulas ang mga daliri niya, napunit ang balat sa braso niya sa isang matulis na gilid. "Diyos ko! Tulungan mo ako," bulong niya, halos wala sa sarili, habang pilit hinahanap ang maliit na katawan. Hanggang sa wakas, may nahawakan siyang malambot, basa at nanginginig. Isang maliit na braso. Agad niya itong hinila papalapit. Isang sanggol na may suot nga basang puting damit, malamig ang balat pero humihinga pa. Umiiyak ng mahina. Inilapat niya ito sa dibdib niya, niyakap ng mahigpit gamit ang isang braso at hinawakan ang lubid na inihagis ng mga tao gamit ang kabila. "Buhay pa. Hilahi ninyo nga pano kami." Sigaw niya sa itaas, halos mapatid ang boses niya. Sa ibabaw nagsigawan ang mga kapitbahay. Maya-maya mo na feel niyang humihigpit ang lubid, dahan-dahan siyang naiaangat. Ang mga sugat sa binti at braso niya ay kumikirot, pero hindi niya binitiwan ang sanggol kahit isang segundo. Tanging iniisip niya, huwag mabitawan, huwag madulas, huwag siyang papayag na may bata na namatay na naman sa harap niya. Ngang makalabas sila sa balon, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw na nakakasilaw. Ang hangin ay parang unang hininga matapos lumubog ng matagal.
May mga kamay na umagaw sa sanggol, mga kamay ng doktor, kapitbahay, at si Aling Rosa na halos mawala sa sarili sa kakaiyak. Buhay pa siya. Umiiyak. Sigaw ng isa. May palakpakan, may sigawan, may iyakan. Pero si Alina, ngang maramdaman niyang ligtas na ang bata, parang biglang pinatay ang switch sa katawan. Umikot ang paningin niya. Bumigat ang ulo niya. At bago pa siya makapagsabi nga kahit ano, bumagsak siya sa lupa. Magising siya, puti ang paligid, amoy alkohol at gamot, may malamig na hangin mula sa lumang aircon. Nga sa maliit nga klinika siya sa baryo. Nakabandage ang binti niya, may gasa sa braso at pakiramdam niya parang binugbog siya ng buong mundo. Sa gilid ng kama, nakaupo si Aling Rosa, hawak-hawak ang sanggol na ngayon ay mahimbing ng natutulog. Alina? Mahinang sasabi ng babae, puno ng pasasalamat ang mga mata. Kung wala ka, wala na siya. Ngumiti lang si Alina, pagod pero payapa. Ang mahalaga, buhay siya. Hindi mo ba gustong malaman kung kaninong anak yan? Tanong ni Aling Rosa. Napakunot ang noo ni Alina. Akala ko po anak nuyo. Umiling ang babae, napalunok, parang nag-aalinlangan kung dapat ba niyang sabihin. Hindi. Ako lang ang pinagkakatiwalaang yaya. Ang batang, anak siya ni Don Alejandro Cortez. Saglit nga natigilan si Alina. Ngarinig na niya ang pangalang iyon. Sino ba naman sa Pilipinas ang hindi nakarinig kay Don Alejandro? Isang bilyonaryo na may-ari ng mga pabrika ng pagkain, malls, at kung ano-ano pang negosyo sa Maynila. Taon na ang nakalipas mula nang mawala siya sa publiko matapos mamatay ang asawa niya sa isang aksidente. Sabi-sabi, nagkulong daw sang mansyon sang Tagaytay at bihira lumabas. Anak nga bilyonaryo? Ulit ni Alina, hindi makapaniwala. Ano nang ginagawa ng anak ng bilyonaryo sa balon sa baryo? Napatingin sa baba si Aling Rosa. Halatang may mga sikreto siyang gustong itago pero nabubuo sa gilid ng bibig niya. Inilayo siya sa syudad para ligtas. Maraming kaaway ang amo ko. Hindi niya gustong lumaki ang apo niya sa gitna ng gulo. Kaya, dito namin siya inalagaan ng tahimik. Apo? Nga pataas ang kilay ni Alina. Akala ko anak niya? Mahaba ang kwento, sagot ni Aling Rosa. Basta ang sigurado ako, kapag nalaman ni Don Alejandro na may nagligtas sa apo niya, hindi kanya kakalimutan. Akala ni Alina, matatapos ang lahat doon, magpapagaling, babalik sa bukid, itutuloy ang simpleng buhay. Hindi niya ay inasahan nga ilang oras lang ang lilipas, maririnig niya ang ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng klinika. Isang itim na SUV nga hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho siya ng 3 nga buhay pa. Bumaba mula roon ang isang lalaking mga 50 anyos nga kasimpleng polo at slacks pero halatang sanay sa mundo ng desisyon, pera at kapangyarihan. May uban na ang buhok niya pero matalas ang mga mata, parang sanay magbasa ng tao sa unang tingin. May kasamang 2 lalaki sa likod, mukhang bodyguard. Pumasok sila sa klinika. Tumingin ang lahat. Sumunod ang katahimikan. Nasaan ang babaeng nagligtas sa apo ko? Malalim pero kontrolado ang boses ng lalaki. Nga paturo si Aling Rosa kay Alina nga nakaupo na ngayon. Bahagyang nakasandal sa unan. Para siyang nanlaki ang mundo sa harap niya. Ako po, mahina niyang sapong. Hindi sigurado kung tama bang sumagot. Lumapit ang lalaki. Tinitigan siya ng tahimik ng ilang segundo. Walang yabang, pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Ako si Alejandro Cortez, sabi niya. At kung hindi dahil sa'yo, wala na dapat akong dahilan para mabuhay. Hindi alam ni Alina kung paano sasagot sa ganong klaseng linya. Kaya ngumiti lang siya ng kaunti. Wala po yun.
Basta ligtas po ang apo niyo. May nararapat kang igit pa sang wala yon, sagot ni Don Alejandro. Hindi lang sugat ang natamo mo. Pwede kang mamatay, wala namang nag-utos sa'yo, pero tumalon ka pa rin. Kung anak niyo po ang nandun, tatalon din kayo, sagot ni Alina, diretso, walang arte. Ako man po, bata pa lang ako na wala na lahat sa baha. Hindi ko kakayanin na may isa pang sanggol na mawawala sa harap ko at wala akong ginawa. Saglit na natahimik si Don Alejandro. Parang may tinamaan sa loob niya. Alina, hindi ba? Tanong niya, narinig na niya ang pangalan sa bulong ni Aling Rosa kanina. Tumango ang babae. Alina, ulit niya, parang iniukit ang pangalan sa isip niya. Simula ngayon, hindi mo na kailangan nga mag-isa. At doon nagsimula ang kwento na hindi man niya hiningi, pero dinala siya sa gitna ng kayamanan, panganib at mga lihim na matagal nang nga nakabaon. Kinabukasan na ginat sa dinala siya sa Maynila para ipagamot ng mas maayos. Hindi siya sanay sa ospital na malamig ang kwarto, may TV, may malinis nga bedsheet at pagkain nga hindi lugaw sa plastic. Para siyang ngaligaw sa ibang mundo, doon niya unang nga nakita na nga malapitan si Baby Miguel, ang totoong pangalan ng batang ngalaglag sa balon. Makinis ang balat, maamo ang mukha, at kapag tumawa, parang nakakalimutan niya sandali ang hapdi ng mga sugat niya. Si Don Alejandro mismo ang madalas magbantay sa bata sa gabi. Sa bawat paglingon ni Alina, nakikita niya sa mukha ng lalaki hindi lang bilyonaryo, kundi isang amang muntik nang mawalan ng dahilan para gumising, hanggang sa may babaeng tumalon sa balon para sa apo niya. Pero hindi lahat ay masaya. Isang linggo matapos makonfine si Alina, dumating sa kwarto ang isang babaeng nakasuot ng mahal na bestida, perlas sa tenga, at mamahaling sapatos na hindi sanay dumanak sa putik. Mataray ang tingin, mahigpit ang pagkakapulupot ng braso sa kanyang handbag. So ito pala yung sinasabi mo nga babaeng nagligtas sa apo mo, malamig niyang sabi kay Don Alejandro. Dahil sa kanya, papasok ka na naman ng mga taong hindi natin kilala sa buhay natin. Mahinahong nga sagot nga ni Don Alejandro, wala tayo narito kung nga hindi dahil sa kanya sa kanya. Si Lia Cortez, ang tanging kapatid ni Don Alejandro, kilala sa mundo ng negosyo bilang matalim, matapang, at walang sinasanto pagdating sa pera. Tiningnan niya si Alina mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung magkano ang halaga nito at kung sulit bang kausapin. Magaling, matapang ka. Sabi ni Lia, pero halatang hindi papuri ang tono. Pero huwag mong iisipin na dahil nagligtas ka ng bata, may karapatan ka na sang pamilya namin. Umubo si Alina ng mahina, hindi dahil sa galit kundi dahil sa kaba. Hindi ko naman po hinihingi yon, sagot niya. Ang gusto ko lang po, makauwi at makabalik sa trabaho, ayoko po nga maging pabigat. At doon tayo magkaiba, sabat ni Don Alejandro. Ayoko siyang pabayaan nga parang wala lang nangyari. Wala siyang pamilya, Lia. Kung ano man ang binigay niya sa atin, hindi kayang tumbasan ng simpleng salamat. Kaya ano ang plano mo? Singhal ng babae. Dalhin siya sa mansyon? Pakainin sa parehong mesa ng apo mo? Ipamukha sa media na may bagong hero ang pamilyang Cortez habang hindi pa nga tapos ang mga kaso natin sa korte. Hindi sumagot si Don Alejandro, pero sa tahimik ng ngiti niya, alam nga ni Alina, may desisyon na ang lalaki kahit ayaw ng kapatid niya. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang sinabi ni Don Alejandro ang gusto niyang mangyari. Alina. Sabi niya isang gabi habang tahimik silang dalawa sa balko ng hospital room, tanaw ang ilaw ng Maynila sa malayo. Wala ka ng pamilyang uuwian. Wala ka ring kasiguraduhan kung babaha na naman sa baryo ninyo, kung may sakit ka bukas,
kung may trabaho ka pa. Pero may isang bagay na sigurado ako, hindi ko kayang hayaan na matapos lang ganito ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Alina. Sumama ka sa amin sang Tagaytay, diretsyong sagot ni Don Alejandro. Sa mansyon, magpagaling mo ka roon. Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa foundation na balak kong simulan. Hindi ito bayad sa ginawa mo. Wala akong kayang ibayad sa buhay. Pero ito ang paraan ko para sabihin nga hindi ko hahayaang mabaon sa limot ang ginawa mo para kay Miguel. Nga patingin si Alina sa kamay niya. Sa mga peklat na sariwa pa mula sa balon, sa buhay na hanggang ngayon ay hindi niya sigurado kung saan patungo. Sa baryo, alam niya ang lahat. Ang hirap, ang gutom, ang init, ang baha. Sa mansyon, wala siyang alam. Baka hindi siya kasya. Baka mapahiya lang siya. Pero naalala niya ang krus sa dingding ng kubo niya at ang boses ng ina niyang laging nagsasabing, kapag may pinto na binuksan sa iyo ang Diyos, kahit nakakatakot, sumilip ka muna bago ka tumanggi. Huminga siya ng malalim. Kung yan po ang gusto niyo, susubukan ko po. At ganun lang, ang magsasakang sanay sa putik, balon at lumang kubo ay biglang napadpad sa mundo ng marmol, chandelier, at mga taong sanay mabuhay nga hindi binibilang ang bigas bago magsaing. Hindi pa niya alam nga sa loob ng mansyon na iyon, hindi lang utang na loob at pasasalamat ang hihintayin sa kanya, kundi mga lihim na kay tagal ng tinatakpan ng kayamanan, galit na matagal ng inaalagaan ng mga kamag-anak at panganib na hindi niya akalaing kakailanganin ulit niyang tumalon. Pero ngayong beses, hindi nasa balon, kundi sa gitna ng apoy ng mga taong handang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Pagdating nila sang mansyon sang Tagaytay, para bang ibang mundo ang humila kay Alina. Hindi niya akalain na ang sahig ay maaaring kuminang ng ganoon, nga ang mga hagdanan ay parang gawa sa mga kwento sa libro, as ang hangin ay may halong amoy nga pine at mamahaling pabango. Kahit anong sulok ang tingnan niya, ngandun ang mga litrato ng pamilya Cortez, mga larawan ng kabataan ni Don Alejandro, ng asawa nitong Yumao, at ng anak nitong si Amelia nga matagal nang nawawala sa eksena. Sa gitna ng grandeng sala, may isang malaking larawan ang isang babae, mahaba ang buhok, maputi, ang nakangiting may lungkot sa mga mata. Si Amelia, sabi ni Don Alejandro na nga mapansin niyang tinitingnan ni Alina ang larawan. Anak kong babae, ang ina ni Miguel. Saglit siyang natigilan, parang tinitimbang kung dapat niya bang ituloy ang sasabihin. Namatay siya sa panganganak. Simula noon, hindi ko na alam kung paano ulit mabuhay ng may saysay. Tahimik lang si Alina. Hindi niya alam kung paano papakalmahin ang ganong bigat. Pero minsan, sapat na ang presensya ng isang taong handang makinig. Sa mga unang gabi sa mansyon, ramdam ni Alina na maraming mata ang nakatingin sa kanya. Ang mga katulong ay magalang pero halatang nagtataka. Ang mga guwardiya ay minsan napapasulyap, parang binabasa kung nanararapat ba siyang mapabilang sa loob ng malaking bahay. Pero ang pinakamatindi ay ang tingin ni Lia, ang kapatid ni Don Alejandro, nga bawat pagdaan ni Alina ay parang binubutasan siya ng tingin. Sa hapunan, kumpleto ang pamilya, mula sa malalayong pinsan, mga pamangkin, hanggat sa mga business partner na dumalaw. Oh, siya pala yung babae, bulong nga isang pinsan habang nakatingin kay Alina mula ulo hanggang paa. Mukhang empleyado, pero bakit nga sa mesa? Baka naawa si Alejandro, sabat ng isa. Alam mo naman yung madaling maapektuhan kapag tungkol sa apo. Naririnig ni Alina ang mga bulong pero hindi siya nagsasalita. Tumingin siya kay Don Alejandro.
pero busy itong pinapakain si Miguel nga nakaupo sa high chair. Huwag mong pansinin, bulong ni Aling Nora na ngayon ay katulong sa mansyon. Ganyan talaga ang mga taong takot may bagong hahati sa yaman. Hindi nagtagal, lumapit si Lia. Kumakain ka pala rito ngayon, sabi niya, matabang ang boses. Sana masanay ka sa pagkaing hindi tuyo at kanin, Alina. Hindi sumagot si Alina, hindi dahil nahihiya, kundi dahil ayaw niya nga makipagsagutan. Pero bago pa lumala ang tensyon, nagsalita si Don Alejandro. Lia, malamig ang tono niya, kung hindi mo kaya nga maging mabait, tumahimik ka na lang. Parehong nagulat ang mesa. Halos hindi nagsasalita si Don Alejandro ng ganoon sa harap ng pamilya. Pero sa gabing iyon, iba ang galaw ang mata niya. Parang handa siyang kalabanin kahit sinong pupuna kay Alina. Simula noon, parang naging magnet si Alina ng mga problemang hindi naman niya hiningi. Sa unang linggo pa lang, may sumubok pumasok sa mansyon sa gabi. Hindi sila nakapasok sa loob, pero nakita ng mga gwardiya ang dalawang lalaking nakaitim na tumatakbo palayo. Pag-imbestiga, nga pag-alaman nilang hindi ito random na magnanakaw. May nagbayad sa kanila. At pior pa, ang target ay hindi si Don Alejandro, kundi ang bata o si Alina. Sila ang parehong target? Tanong ni Alina habang nanginginig ang kamay niya. Bakit ako? Tumingin si Don Alejandro sa labas ng bintana, parang may bigat nga ilang taon na niyang dinadala. May mga taong gustong sirain ako, pero hindi nila ako kayang lapitan. Ikaw ang kahinaan ko ngayon dahil inaalagaan mo si Miguel at dahil ikaw ang nagpabalik ng lakas ko. Nga pasinghap si Alina. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganong klaseng pahayag. Sir, hindi po ako bahagi ng pamilya niyo. Dahil ayaw mo nga maging bahagi? Tanong ni Don Alejandro, nakatitig sa kanya, o dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba? Walang naisagot si Alina. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil hindi niya matanggap sa sarili nga baka tama ang sinasabing lalaki. Dumating ang araw na mas lumala ang gulo. Habang nasang hardin si Alina at si Miguel, biglang lumitaw ang isang aninong lalaki sa likod ng halamanan. Nakaitim, may baril. Alina, sambit nito, malamig at pabulong. Sumama ka sa amin ng tahimik, kung hindi. Itinutok nito ang baril sa bata. Napako ang dugo ni Alina sa ugat niya. Pero imbis nga tumakbo, tumayo siya sa harap ni Miguel, pinalibutan ang bata ng katawan niya. Kung ako ang kailangan mo, ako ang dalhin mo, sabi niya, garalgal ang boses pero matatag. Huwag mong gagalawin ang bata. Pero bago pa makalapit ang lalaki, sumulpot ang 4 nga guwardiya nga mansyon. Naging parang eksena sa pelikula ang lahat, sigawan, habulan, putok ng baril sa hangin. Inaresto ang lalaki. At doon nila nalaman ang mas malalim na katotohanan, ang utak ng lahat ay si Ramon Cortez, pinsan ni Don Alejandro. Ang lalaking unang nakita ni Alina sa hospital, nakatingin sa kanya ng may halong duda at galit. Noon pa man, gusto na nitong maagaw ang kontrol ng kumpanya. At ngayon, gagamit siya ng kahit sinong inosente para lang magtagumpay. Hindi pa ito tapos, sabi ni Ramon na nga mahuli siya habang tinititigan si Alina. Ikaw ang sisira sa pamilya namin, tandaan mo niyan. Pero hindi natapos doon. Dahil pagkalipas ng ilang araw, tinamaan si Don Alejandro ng atake sa puso dahil sa stress at takot sa kalagayan ng apo at ni Alina. Ipinadali siya sa ospital. Sa hallway naglalakad si Alina na parang wala sa sarili habang hawak-hawak ang kamay ng natatakot na si Miguel. Alina! Mahina ang boses ni Don Alejandro nang manamagising siya. Kung mawala ako, ikaw ang mag-aalaga kay Miguel.
Ikaw, nga pahawak si Alina sa dibdib niya, parang tinamaan ng kidlat ang puso niya. Sir, huwag po kayo nga magsalita ng ganyan. Pakinggan mo ako, giit ng lalaki. May utang ako kay Amelia. Hindi ko siya naligtas. Pero ikaw, niligtas mo ang anak niya at niligtas mo rin ako. Hindi na napigilan ni Alina ang luha niya. Dati ang tanging iniisip niya ay mabuhay sa isang kubong tumutulo. Ngayon isang bilyonaryo ang nagsasabing siya ang magiging sandalan ng pamilya nito. Hindi niya alam kung paano niyong nangyari, pero alam niyang hindi niya kakayaning tumanggi. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si Don Alejandro. Nakabalik sila sa mansyon pero may bagong bigat sa loob ng bahay. Ang tunay na kwento tungkol kay Amelia. Isang gabi kinuha ni Don Alejandro ang isang lumang album. Inabot niya ito kay Alina. May isang bagay kang kailangang malaman. Sa bawat pahina, nakita niya ang larawan ng isang babaeng may malaking pagkakahawig kay Alina. Hindi sa mukha, kundi sa aura, sa tapang sa mata, sa lambing sa ngiti. Ito si Amelia, sabi ni Don Alejandro. At alam mo ba kung bakit kita hindi mabitawan? Dahan-dahang huminga si Alina. Dahil pareho kayong nagsakripisyo ngang walang hinihingi kapalit, nagsimula ang panginginig sa kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam nga unti-unting nagbabago ang mundo niya. Lumipas ang mga linggo at bumalik sa bahay ang normal o ang pinakanormal na pwedeng mangyari sa mansyong puno ng sikreto. Si Alina ay nagtrabaho bilang tagapangasiwa sa foundation. Tumutulong sa mga baryo, nagbibigay ng pagkain, gamit sa paaralan at proyekto para sa mga nawalan nga tahanan. At habang lumalalim ang pagkakaibigan nila ni Don Alejandro, lumalalim din ang galit ng mga kaaway ng pamilya. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa isang event ng foundation, biglang nagpreno ang sasakyan nila. May malaking troso sa gitna ng daan. Sinasadyang ilagay. Bago pa man makapag-react ang driver, may sumulpot na dalawang lalaking may armas. Pero ngayong beses, hindi tumakbo si Alina. Lumabas siya nga sasakyan, tiningnan ang lalaki sa mata. Kung galit kayo kay Don Alejandro, ako ang kunin niyo. Huwag niyo siyang idamay. Ngapangisi ang lalaki, matapang ka. Pero bago pa siya makagalaw, dumating ang konvoy ng pulis. Tinugis ang mga lalaki. At sa wakas po't sa tulong nga CCTV, witness at ebidensya, nga patunayang si Ramon talaga ang may pakana nga lahat, mula sa pagnanakaw, sa pag-atake, hanggang sa pagtatangkang patayin ang bata. Inaresto si Ramon. At sa harap ng korte, umiyak si Don Alejandro, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil natapos na ang dilubyong halos wasakin ang pamilya niya. Sa huling araw ng paglilitis, hinawakan niya ang kamay ni Alina. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana kami. Hindi po totoo yan, sagot niya. Kayo po ang lumaban, ako po, tumulong lang. Hindi mo alam, sabi nga lalaki, pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban ulit. Pagbalik nila sa mansyon, nagahanda ang foundation nga maliit na selebrasyon. Ngandoon ang mga taga-baryo mula sa Nueva Esperanza, ang mga batang tinulungan ng foundation, ang mga empleyado at kaibigan. Nang tawagin si Alina sa harap, hindi niya alam paano magsisimula. Pero nang makita niya si Miguel nga nakangiti habang hawak ang kamay ng abuelo nito, alam niyang tama ang bawat sakripisyo. Hindi ko po inakala nga magiging bahagi ako ng ganitong nga mundo. Sabi niya, ang alam ko lang po ay ang tumulong kahit maliit lang. At ngayon, natutunan ko na hindi ka dapat matakot sa mundong hindi mo kilala. Basta ang puso mo ay nasa tama. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. At nang matapos ang gabi, habang nakatayo si Alina sa balkonahe ng mansyon,
Tanaw ang mga ilaw ng buong Tagaytay, ngaramdaman niyang may kamay na marahang humawak sa balikat niya. Si Don Alejandro. "Alina," sabi niya, mahina pero malinaw, "simula ngayon na hindi ka nadayuhan sa pamilya namin. Ikaw ang magpapatakbo ng foundation. At kung papayag ka, gusto kong manatili ka rito. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang tahanan ng batang ito at kung ako ang tatanungin, tahanan ka rin ng puso ko." Napatingin si Alina sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. "Wala na po akong ibang tahanan kundi yung mga taong tinuring akong pamilya. Kaya kung dito po yun, dito na rin ako mananatili." Niyakap sila ni Miguel sabay tawa nga masaya. At sa gabing iyon, sa mansyong nga minsang puno ng lungkot, nga buo ang isang bagong pamilya. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa tapang ng isang babaeng handang tumalon sa dilim para iligtas ang isang batang hindi niya kilala. Isang kwento ng kabutihan nga nagbunga ng pag-asa at isang buhay na nagbago dahil sa isang sigaw sa gitna ng tahimik na baryo. Sa huli, si Alina at ang pamilya Cortez ay naging alamat sa Nueva Esperanza, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal.